Si Mr. Soriano, mula nung ako po ay maging miyembro at maging manggagawa diyan sa samahan niya, tagabasa pa niya ako nung araw, ang bukang bibig ni Mr. Soriano pagdating sa abuloy ng mga miyembro, laging kapos, laging kulang. Tama po ba? Pinapamukha ni Mr. Soriano, mga inutil yung mga miyembro sa samahan niya. Bakit? Kahit anong pag-aabuloy ang gawin, kulang na kulang pa rin. Kapos na kapos pa rin. Kaya kailangan ni Mr. Soriano na mangutang, patubuan. Kailangan ni Mr. Soriano magtinda-tinda. Para daw pangpuno, pangdugtong sa kakulangan ng abuloy na pumapasok, nakukolekta sa samahan na yan. Yung mga miyembrong nanonood at nakikinig sa atin, kahit yung mga nag-alisa na dyan sa grupo ni Mr. Soriano, hindi pa totoo itong sinasabi kong ito. Na bukang bibig ni Mr. Soriano na nag-abuloy na yung mga miyembro, kulang pa rin yung abuluyan. Kaya ano gagawin ni Mr. Soriano? Mangungutang ng may patubuan. Yan po ang paraan ni Mr. Eli Soriano. Laging kulang, kapos na kapos yung abuluyan na nalilikom. Pagkatapos magpapaawa, magtitinda pa siya, nangungutang ng patubuan, etc. Ang lupit mo ba, Eli, ang tindi ng kaloob mo pag-uusapan ay pera. Ang lupit ng magtiyuhin na yan. Sa Iglesia ni Cristo, ito sabihin po namin sa mga nanonood sa amin na hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, dito po sa Iglesia ni Cristo, yung inihandog sa pagsamba, sa panahon ng pagsamba, tandaan ninyo, doon kinukuha yung gugol sa lokal. Halimbawa, bayad sa kuryente o Meralco, sa tubig, ano pa, yung maintenance ng sambahan, o kaya yung pambayad sa upa ng mga bahay ministerial kung merong mga manggagawa na may inuupahang bahay. Pero sa miyembro po o diyan sa samahan dating daan, hindi ganyan. Bukod sa kanilang abuluyan, meron pa silang tinatawag na ibang pinagkukunan at kinukuha doon sa miyembro. Kaya nga po, paano naman nilulumpo? Paano nilulumpo? Hindi lang kinuba Paano nilulumpo ni Madam Uring ang kanyang miyembro sa mga gastusin sa lokal nung kanyang samahan? Pakinggan natin si Brad Willie Santiago. Kung kami mabautismuhan na, lahat na lang Brother Willie, gusto nang kunin sa amin. Wala nang gustong itira. Nag-abuloy na kami. Tapos ito pa sasabihin, yung pong bayad sa tickets ng concert ni Kuya. Di pa ho tayo nakakakota dyan. Tapos po, ito pa po yung susunod na mga tickets naman para sa pa-basketball ni Kuya. Bukod pa po yung mga proyekto nung kuya nila dyan, bukod pa po yung mga bayarin sa lokal, mga kapatid, mapuputulan po tayo ng Meralco. Kaya kailangan po nating magsangbagsakan dito. Yan ang mga tawag nila, magpatak-patak po tayo dito, mga kapatid. Dahil tayo po ay mapuputulan ng kuryente. Mga kapatid, yung po palang ating bayarin naman sa tubig, pati po sa internet, kailangan din po nating makapagbigay dyan. Ang kapansin-pansin po, yung abuloy, ibinigay ng mga miyembro, naghulog na po dun sa kahon. Ngayon, yung abuloy na ipinagkaloob ng mga miyembro, sana pupunta yun. Yan po ang malaking katanungan dyan. At gusto ko po nating yan ay ipapansin sa mga miyembro po dyan sa grupo ni Mr. Soriano. Pagkatapos nyo pong makapag-abuloy, o saan na po napupunta yung abuloy na ipinagkaloob nyo?
Bakit naiwan pa yung bayarin sa kuryente, bayarin sa tubig, bayarin sa internet, yung bayarin sa lokal? Kasi nirerentahan lang po yung mga lokal eh. Hindi ba dapat yung abuluyang nalikom, lahat po nung mga bayarin dun kunin? Tama po ba? O kaya sa pagtatapat mismo ni Brad Willie, sino raw po ang tunay o totoong nakikinabang sa abuluyan sa ang dating daan? O pakinggan natin si Brad Willie uli. Eto siya. Yung ating mga kasama. Tama po ba yung sinasabi ni Brother Willie na yung mga nakolekta na abuloy na galing sa mga miyembro, dapat doon po kukunin yung pambayad sa renta ng coordinating center, yung bayad sa Meralco, bayad sa tubig, bayad sa internet. Tama po ba? Bakit ang nangyari, nakapag-abuloy na yung mga miyembro, kailangan pang magbigay ng bukod para dyan sa mga babayaran na yan? Kasi yung abuloy na ibinigay ng mga miyembro, diretso po yan sa bulsa ng mga leader. Diretso po sa mga personal bank account ng mga leader dyan. Yan naman ang katotohanan eh.